Okay, dili nga mahina makiklato nga magkauban ang atuang tigpababa. Bagong tigpababa sa Misamis Occidental Provincial Police Office, mga kikilabating bumitaw. And ang atuang makauban, dili nga mahina sa itong tulumanon. Si Police Captain Desiree Rilos, dili nga mahina. Ma'am, mayong adlaw o kumusta? Hello sa tanan, especially sa ato ang mga media partners, especially po ni Sir Francis Radio, diri sa DXDD Radio TV Ozamiz City, o sa tanan nga masuking tigpaminaw. Salamat kayo. Thank you for having me today. So ako di ay si Police Captain Desiree Rilos, the newly designated Provincial Public Information Officer sa Misamis Office. So daghan kayong salamat sir for reaching out. So and I am honored to speak with you sa Misamis Occidental Police Provincial Office regarding sa ato ang mga police operations and public safety efforts. Yes, ma'am, doon ay mga kausaba ang sa ilabina sa mga hipi sa kapulisan sa mga lungsod and like Calamba, ang atuang former spokesperson, Police Captain Angie Arianda, may bagong hipi niya sa Calamba and ikausap ka kan hipi niya sa Calamba na nagkaroon sa isip pababa sa Misamis Occidental Provincial Police Office. Gawasan ni ma'am, doon na may uban ng mga changes sa uban ka mga police station or mga unit sa under sa Misamis Occidental PPO. So far, sir, last sa September, for this month alone, sir, kamera, sir, wala yung mga lain nga mga kausaban. So, ang kanina pang sir, muna siya, normal part na niya, sir, sa atong Philippine National Police nga personnel management process. In other words, sir, routine reorganization siya sa ato ang PNP, sir. So, sa pagkakaroon, sir, atong last September 27, effective September 27, last Saturday, sir, kaming duha, sir, giswap, na siya ang dito sa Calamba. Then ako po gibutang diri as newly designated nga Public Information Officer sa Misamis Occidental Police Provincial Office. Okay, taon po ka sa Calamba, Police Captain Desiree, isip pa OIC dito sa Calamba Municipal Police Station, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, ang akong experience as officer in charge sa Calamba is actually fulfilling, sir. So, po na itong lakaw dito, since naata dito, then maayo na po na nga ito ang peace and order situation dito sa Calamba, Misamis Occidental. I see. Okay. So, sa pag-assume ni mo sa bagong spokesperson sa Misamis Occidental PPO, sa mga gihimo-gilayo ni mo, ilabi na sa kay ikaw magyud ang muhatod og impormasyon kung unsa ang kahimtang sa itong kapulisan. Yes, sir. So, as the newly designated PIO, sir, ang ako ang role is to serve as the bridge between the police and the community. Kay mao magina ato ang buluhaton isip na public information officer. So as the bridge between the police and the community, especially through sa ato ang media. So na ako diri karon, ako ang ensure na makahatag ta og accurate, timely ug transparent na information na pwede natin i-share sa public regarding sa atong mga operations, sa atong programs ug sa ato ang accomplishments. I see. Okay. By the way, kumusta man ang in terms sa peace and order, dili sa itong lalawigan sa pag-aral, ma'am, nasayod tang daghang magyud mga accomplishment, gihimo, operation against wanted person, against most wanted person, or ilabi na, ang pakigbatok sa illegal nga droga, o sa may estado karon, ilabi na sa kausay kalinaw sa itong lalawigan, Police Captain Desiree. Yes, sir. So, as of today, sir, as of yesterday, hanggang from 8 a.m. yesterday until karon nga mga oras, sir, naatay mga accomplishments, naatay mga arrest sa atong other wanted persons, duha ka buok gahapon, about sa statutory rape ug sa atong staffa. Diri ni siya sa dakbayan sa Ozamiz City ug ang ato ang staffa sa ato ang Ozamiz City gihapon. Then napuntay accomplishment nato kabahin ani sa ato ang 9165 or sa ato ang illegal drugs diri sa Bonifacio ug sa Jimenez. So napuntay lain nga mga accomplishments, sir, parehas ang voluntary surrender sa ato ang firearms sa mga exposure para sa kani siya, sir, resulta ni siya, sir, sa atong kampanya against paggamit sa mga
mga loose firearms, sir. Okay. Sa pagkakaroon no, kining loose firearms usa ba kining di ba kayo motawag na to hitak ba no, ning bayanan labi na sa lalawigan or minimal lang? Actually, sir, minimal naman po ni siya, sir. Actually, sir, kani siya effective na to ni siya, sir, na kampanya against against illegal use of loose firearms, sir. So, magpasalamat kita sa mga katauhan sa Misamis Occidental, sir, na cooperative yun kaayo sila, sir, kay kani magud pinaagi ina ni sir kung wala pa niya to ang kampanya ingon ni sir, kung magamit ni siya, sir, ang loose firearms against sa mga dili maayo nga mga buluhaton parehas sa ng pagpangawat, robbery, pero so far, sir, bayan sa Misamis Occidental wala tay natala nga inguna nga mga kaso karong panahon na ginamit pod ang mga loose firearms. I see. Wala po tayo mga grupo diri ma'am no, nga mga kanabang mga criminal group nga na nagpabilin diri sa Misamis Occidental. So far, sir, sa pagkakaroon, sir, sa atong record, wala, sir. I see. Okay. And how about sa kinibang nasayod ta nga insurgency free naman ta no ang Misamis Occidental? Yes, sir. Karon og niya wa magud buhonong pod pagbonitor no ang atong kapulisan labi na with the coordination sa Philippine Army. Yes, sir. Wala gid pod, sir. So, mapasalamaton kita sa kaning NPFL CAF nato, sir. Mo ni siya whole of nation approach wherein daghan kayong mga agencies naglambigit ani aron mawala gyud no ang atuang insurgency diri sa Misamis Occidental, ug ato pong mapasalamaton pud kayo ta sa ato ang provincial governor si Governor Henry Waminal sa iya yung pagpaningkamot gyud, sir, sa iya yung hands-on gyud nga pagpaningkamot nga aron nga kaning ato ang problema sa aron kita makakabot gid nga insurgency free nga Misamis Occidental, sir. So sa pagkakaroon, sir, aron ma-sustain nato na siya, sir, ang momentum nga inunana. So ang mga kapulisan sa tibuok Misamis Occidental sa 3 cities o 14 municipalities apil na ang ato ang first ug second PMFC, sir. Ato gid nang gikuan, sir, kanang grabe pud ato ang kampanya, especially sa ato ang through sa police community relations sa matag stations nga ilahag yung ilang mga kampanya ato sa mga kabaranggayan o sa mga kaskwelahan nga ato ginang iwasan ang mga pag-apil-apil sa mga buluhaton nga ingon ana nga about ana sa atong anti-terrorism campaign, sir. Pero na monitor nga kana ba posible moagi no mga kinibaga mga walong grupo no diri sa tuig lalawigan no nawabay mga namonitor diha wala, sir, gikan pod sa kuan, sir, gikan sa pag-assume I see. Okay, so wala po tayo mga namonitor nga sir, other na kuna sa very active leadership sa among provincial director si Police Colonel Romel Magleo, sir. I see. So salamat kay labot diyan ma'am. And arin ko sa kini mga non-index crime, di ba? Mga non-index crime o sa gini sa mga problema po no kini mga traffic incident. Gigiyon sa nato ni ma'am no sa pagtagad pagtagad no ang resolba. Yes, sir. Actually, sir, sa pwede nato nga bigit katong mga reports nato sa last September 29, sir. Naapod daya sa September 29 nahatay road crash incident nato nga na report nga actually upat ka buok dito sa Clarin, dito sa Aluran, sa Tanggob o dito sa duha ka buok sa Tanggob City. Gani ang isa, sir, resulta na siya og kamatayon sa usa ka biktima. So ato ang gibuhat ani, sir. Actually, sir, ato ang gihapon gipangusgan pod ang ato ang mga measures na to aron ma-prevent ang ato ang road crashes, sir. Actually, ato ang gipa-strict ang ato enforcement sa ato ang traffic laws. Dayon naghimo po sa, sir, mga road safety education ug mga public awareness, sir. Dayon napud tay kanunay nami nga amo ang monthly nga meeting about aning kabahin aning road safety, sir, nga ang bigit sa nagkalain-lain nga mga ahensya diri sa Misamis Occidental, most especially ang ato ang usa ka participant nato. Okay, so naagyo do ay mga lakang labi na ka mga checkpoint o sa gina sa mga gingusgan and visibility o sa puna no nga
malikayan na possible nga mao'y hinugdan no sa mga aksidente, di ba ka aron mapugga ng mga aksidente diha sa kadalanan. Yes, sir. I see. Okay. So, how about sa uban pa nga mga non-index crime, Police Captain Desiree, no? Kay gisgutan na to ang katong sa traffic, no? Traffic incident. Yes, sir. Actually, sir, sa ato ang mga non-index crimes, wala kayo tayong mga natala sa ingunanan, sir, nga mga crimes. So, ako ibalik, sir, ang province sa Misamis Occidental is generally peaceful, sir. So, gumikan po na sa effort sa ato ang mga kapulisan nga naa sa mga police stations nga ilahag yung gitan-aw o ilahag yung gibantayan ang mga matag municipality or matag area of responsibility nga kung asa sila nga nabilong. Then ang atong mga kapulisan sa atong makita karon naagi na siya sa mga kadalanan. So wala na gid na siya ingon nga natay makita pulis sa opisina pero gamay na lang yun, sir, o kato na lang mga naghimo og mga reports, pero mostly sa atong mga kapulisan siguro ma-observe po nato, sir, especially sa mga cities o kapil na po sa mga municipalities nga naagi mga kapulisan sa kadalanan. So intensified gid ato ang police visibility in order to prevent crime, sir. Ug ato ang makakita ang mga katauhan, especially yung katong mga criminals to be, katong mga gusto silang maghimo og mga dautan nga ma-prevent gumikan sa presensya sa kapulisan sa ato ang kadalanan. Ay, ma'am, kani adto do lang to isugyo to about sa kanibag magbutang og mga canine dog, something ina sa mga boundaries, no, or Pangal Bay, no, sa mga boundaries nga area, no, laro nga malikayan gyud ang pagsulod, no, sa katong sa problema sa illegal nga droga. Kumusta man to, ma'am, no? Pwede nga mga itag update o sa may mga update yan to? Yes, sir. So, sa pagkakaroon, sir, wala pa tayo updated to, sir. Actually, sir, bago pa mo ko nilingkod. So, siguro next interview na to, sir, pwede ko kahatag o update kanimo, sir. Okay, so mas maayo po na, okay. Murag na isgutan man to namo ni Police Captain Angie Arienda, no, Ariento. Naapil na siya sa isgutan, no, sa peace and order, no, sa mga peace and order meeting ninyo, no, with the mga hippie, no, and tuang mabtikon nga provincial director sa kapulisan sa Misamis Occidental. And ari ko, no, doon na may mga promotion sa ato mga kapulisan, no. Ang atuang kuha ko na siya ang second provincial mobile force nga atuang force commander, no, from Major to Lieutenant Colonel, no. Doon na pa ba gawas ani, doon na pa ba lain nga mga personnel o mga officers ato from the Misamis Occidental PPO nga nakadawat sa mga promotion, Police Captain Ma'am Desiree? Sa pagkakaroon, sir, si Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura pa ang nigawas nga na promotion, sir. So, pwede ko nga niya, sir, sa opportunity nga pwede makagreet sa iya, sir. Yeah, yes, go. Ako agree pa to, sir. So I would like to congratulate sa ato ang Force Commander sa 2nd PMFC, si Police Lieutenant Colonel Lagura, sir, sa imuhang well-deserved promotion. Awards na salute, sir. Okay, so congratulations, no, labi na di Police Lieutenant Colonel Lagura. And sa umabot pa, no, nga mga possible di ba dugay, no, ma-promote ba yun, Ma'am Desiree, di ba? Ito mga personnel, yes, and kaluyan po si Ginoo, di ba? Yes, sir. Ay, so salamat kay Labot Yera. And by the way, ma'am, no, hangtod karon na pabilin bang yapon ginagamit, no, ang atong sa 911, no, nga tawag? Actually, sir, ang ato ang 911, sir, na maghihapon, pwede gihapon takakawala na sa 911, sir. So, pwede rin gihapon na ang mga katauhan nga kinaandan man nila na, sir. So, pwede rin maghihapon takakawala na, sir, kung if ever nga they need it, sir. Pero actually, sa pagkakaroon, sir, ikuha na siya, sir, under sa atong DILG, sir. Mo ba? Okay, dili na yun, no? Okay, sa atong bagong kaning PNP chief, murag yaman tong mention nga ipadayon, no? Apila siya sa ipadayon. Yes, sir.
Okay, so under na siya sa DILG. And, mas mayo na napadayon usab ang maong 911. And sa tuwa dili sa Misamis Occidental, wamantay mga threat, no, nga dadawat Police Captain Rilos, no, labi na sa Tibok Lalawigan. So far, sir, wala mi mga na-record or wala mi mga reported nga mga threats, any threats, sir, nga ato ang nadawat kay ang ato ang kapulisan sa Misamis Occidental, especially sa ato ang mga intel operatives sa grabe kaayo ang ilahang pagbantay, pagmonitor para sa ato ang kahapsay sa tibuok Misamis Occidental. I see. Og alang sa ato mga katawan usab, no, og kung doon sila mamatikdan nga mga posibleng mga kadudahan, no, pwede sila mo tawag namatay mga hotline mismo sa Misamis Occidental PPO, Ma'am Rilos. Yes, sir. So anytime, sir, pwede sila nga makakuan. Anytime, sir, sa tanan nato nga mga police stations, pwede sila nga makatawag sa ato ang mga hotline numbers kung if ever nga makaagi sila sa mga dakbayan nga ilahang pwede magian, pwede sila natay mga hotline numbers nga pwede nato ikahatag, sir. So ang sa ato ang Misamis Occidental nga kuan, sir, sa pagkakaroon ako pang kuha ng number, sir, kay wala pa ko kuhaan kayo, sir, sa ato ang number, sir. Oo. Anyway, i-message na lang, no? Aron sa on-air, Police Captain Rilos, no? And salamat kayo sa igayo na kaubag kanabo dinig bahina, Police Captain Rilos. And siguro imong ipabot na lamang mensahe lang sa mga katawan labi na sa Tibok Misamis Occidental dinig bahina. Yes, sir, pwede, before I end, sir, pwede ko nga mo-greet, sir, sa adlaw karon na October 1, 2025, sa among pagsaulog sa Camp Fiesta, sir, in honor of Saint Teresa of the Child Jesus, sir. Yeah. Actually, sir, mo niya akong activity nga kung i-ikon din na nga, magpahigayon mi og Camp Fiesta activity karon sa diri sa sulod sa among campus, sir. So happy Fiesta. Dunay misa. Yes, actually, sir, I'm doing karon, sir, ang amo ang misa sa amo ang simbahan, sir, diri sa chapel, diri sa sulod sa campus, sir. So congratulations ang patron ba ninyo, no, si Saint Teresa of the Child Jesus. Yes, sir. Yes, sir. And happy fiesta, no, Misamis Occidental PPO. Thank you so much, sir. Okay. Salamat kayo, Police Captain Rilos, sa gayon na kabag-galamo o sa tanan na lamang nga mabot sa ito nga pagsibya imong mga basido na kay mga paibang, no? Dinig ba ina? Yes, sir. So once again, sir, thank you very much sa imuhang opportunity nga imong gihatag kanako, sir. So og sa tanan nga mga naminaw karon. So, makaingon ni sir nga sa tanan nga accomplishments nga amo ang na-achieve, we are very proud of it, sir. So, sa ato, especially sa atong sustained campaign against illegal drugs, so sa uban pa nga mga criminal activities. So, kaning mga successes nato, sir, dili ni siya possible without the strong support sa atong community gayud ug sa atong mga local government partners, especially sa atong mga kapulisan nga naa sa mga police stations. So, gusto ko na ko i-assure ang public nga ang mga men and women of Misamis Occidental Police Provincial Office remain fully committed to maintaining peace and order in the province, sir. So, amo ang gikinahanglan, sir, nga naatay cooperation. So, let us continue working hand in hand to make Misamis Occidental a safer and more peaceful place for all of us. Okay, salamat kayo, Police Captain Desiree Rilos, sa pag-ubad sa Tudulamadon, and happy fiesta ninyo diha sa Misamis Occidental Provincial Police Office sa kasulugan sa patron, no, na si Saint Teresa of the Child Jesus, no, silang chapel niya, and Dunay Santos nga misang ipagayon. Thank you, Police Captain Desiree, Ma'am Desiree Rilos, thank you. My pleasure, sir. Daghan salamat po. Maayong buntag ug amping kang tanan. Daghang salamat og amping sa kanunay. Ato na kauban ang atuang provincial tigpababa sa Misamis Occidental Provincial Police Office sa Misamis Occidental PPO, si Police Captain Desiree Rilos, ito nga bagong tigpababa sa Misamis Occidental PPO.